Previously on our vlog, nagpunta tayo sa bulubunduking bayan ng Bukidnon na kung tawagin ay Impasugong. Sa pinakahuling bahagi ng ating Bukidnon Cagayan de Oro Adventure, pupuntahan natin ang Cedar, Nasuli Cold Spring, Monastery of Transfiguration, Malaybalay Bukidnon, at gayon din, i-experience natin ang whitewater rafting ng Cagayan de Oro City. So tara na! Guys, welcome to our day 3 here in Mindanao, particularly here in Cagayan de Oro City. For today's itinerary, we are going to Nasuli Spring, Monastery, Cedar, and probably Lake Apo. So let's go! Guys, iplano ninyong pumunta sa CDO and Bukidnon and gusto nyong gawin yung mga ginawa namin. This tip na very crucial, ang masasabi ko sa inyo ay mag-alat kayo ng 2 nights sa Bukidnon kasi mas maraming kayong pupuntahan na nasa Bukidnon area, and 1 night sa CDO kasi ang travel time from CDO Bukidnon vice versa 2 to 3 hours yan. Ito yung first stop namin sa day 3 namin dito sa Bukidnon. Ito yung Cedar. Kaya siya Cedar kasi Cedar means Center for Ecological Development and Recreation. Yan yung CEDAR stands for. 100 pesos kasama yung water course. Welcome to Cedar. Nagbayad lang kami ng 100 pesos each. Kasama na yung waterfalls and swimming pool. Sir, magandang umaga. Welcome to Cedar, sir. So, mag-waterfalls po kayo, no? So, mas maganda siguro kung mag-waterfalls kayo. Kailangan yung outfit niyo pambasa. Pwede kayo maligo, magtambay dyan, mama, pagbalik galing sa falls. Depende sa inyo, mama. And pwede kayo mag-rent ng aqua shoes, life vest. Punta na kami ng waterfalls. Dalawa lang siya. Yung isa, yung Dila Falls, hindi siya kasama. Gantungan Falls and Natigbasan Falls. So, we're trailing now, going to the waterfall. So 15 minutes lang daw yung walk papunta doon. Papunta sa waterfalls area, unang madadaanan nyo yung swimming pool area. Dumaan lang kami kasi nililinis pa lang siya. Patutubigan pa. So matagal pa to bago mapuno. And then, sa gilid niya, sa both sides, may mga makita kayong mga bukal na dumadaloy. Yun, pwede kayong kumuha ng tubig doon kasi mineral water yun. Nagtitrekking kami. Madulas. Yan. Meron siya. Platform. Ito yung dito. So ngayon kami sa Bukayan Falls. Ito yung unang pinuntahan namin. Ayan, para makalapit sa bukanan ng falls na yan, ay kailangan yung humawak sa lubid papunta, patawid sa kabila. So, pwede naman kang hindi tumawid. Kung takot kayo, it's alright. After naming mapuntahan yung unang falls, pupunta naman kami sa kabilang falls. Doon naman kami magsuswimming.
So, gagawin mo, papunta doon, maglalakad na lang kayo kasi mababaw lang. Although, ditong part na to medyo may pababa. So, madulas pa rin yung hagdan, nakahoy. Kaya, be careful lang po, lalo kung may mga kasama kayong elderly. Pero, enjoy na enjoy naman kami sa waterfalls. And this one, open siya, kaya hindi siya masyadong nakakatakot kesa dun sa kabila na nakakatakot papunta. And, also, parang close siya. So, may mga kasamaan kami hindi na pumunta doon sa kabila. Dahil enjoy na enjoy kami sa waterfalls, nag-consume kami ng 3 hours doon pa lang sa first stop namin. Saka namin sinunod ang Nasuli Cold Spring. Kami ngayon sa Nasuli Cold Spring. Ito yung second stop namin. Galing kami ng Cedar. Tayo pupunta sa Nasuli Spring. Ang entrance fee dito sa Nasuli Cold Spring ay 75 pesos each. Ay, may ano, sorry po. Hi guys, we are here at Nasuli Cold Spring. So, as you can see, it's a cold spring, malamig ang tubig. And also may fish pa, and maluwag yung area. So, ikutin natin. Ayan, meron naman dito mga characters. So, ayan, pinasabi ni ate, tinanong ko, pinaparentahan daw yung cottage. 300 pesos. Ito naman yung malaki nilang cottages. Hindi ko alam kung magkano yung renta dito. Pero yung nasabi sa akin yung parang umbrella type lang. So dahil pagod na kami sa Cedar, dito naman tumambay na lang kami. Hindi na kami nag-swimming, nagpahinga na lang kami. Kasi nakakaantok yung panahon and malamig yung tubig. Sa bandang likod, may mga bilihan dito. Ayan. After visiting Nasuli Cold Spring, dumiretso na kami sa Monastery of Transfiguration. Dapat makarating kami bago mag 5 p.m. kasi kapag alas 5 na daw, hindi na pwedeng pumasok kasi magsasara na siya. So guys, we are here at the Monastery of Transfiguration and may dress code dito na to show off your shoulders, your legs if you are a female. And also, bago mag 5 p.m. dapat nakapunta na kayo dito kasi magsasara sila ng 5 p.m.
for the information of everyone watching this vlog, itong bubong niya na pyramid style or shape ay dinisign ng national artist na si Leandro Locsin. After visiting the Monastery of Transfiguration, dumiretso kami sa Malaybalay, Bukidnon kasi may ongoing festival doon na kung tawagin ay Kaamulan Festival. So, titingnan namin kung ano yung makikita dito. Mamimili kami ng pasalubong and souvenirs. Ayan. Kaya lang mga souvenirs. Morning guys, today is our last day here in Cagayan de Oro City and we are going to do the white water rafting. So, tatlo lang kami but the rest will go to Amaya View, then go to Biander Pasalubong, then after that, we'll go directly to the airport and see you there in Manila. Dahil sa tatlo lang kaming kasama sa whitewater rafting, ibinaba na kami sa may Limkit Kai Mall para sunduin ng sasakyan or jeepney na paakyat naman doon sa Cagayan River starting point kung saan nagsisimula yung whitewater rafting. So may mga kasama pa kaming iba. Ayan, napipill up na kami ng waiver na katunayan na hindi kami pinilit para magbuwis buhay. Travel time from the pick-up point going to Cagayan River starting point of whitewater rafting is 1 hour. We'll do the extreme today. Andyan yung rapids. Andyan yung raft. So, whitewater rafting here in CDO. See you sa baba na lang. Guys, beginners ang gagawin namin. So, ganun talaga. Life is an adventure. Akyat tayo sa taas. Para itong bulubundukin ha. If plano ninyo mag whitewater rafting, make sure na kapag pinik up kayo, nakabihis na kayo ng gear ninyo kasi walang bihisan dito. Umakyat pa kami sa dike para dito kami sa tuktok magpalit ng damit na mababasa. Ilalagyan ako ng vest. After making sure na secured na kami, may vest and helmet na, sinundan na agad ito ng briefing ng aming team leader. Dito, ibibigay yung instruction na dapat ninyong sundin habang kayo ay nasa tubig upang hindi kayo mahulog or kung mahulog man kayo, alam niyo yung gagawin. Hindi kayo tatama sa mga batuhan. So I think we are all ready. So let's join the fun and excitement to do the whitewater rafting. Let's go! In between nga pala ng rafting, may mga resting area din kung saan pwede kayo mag-swimming, mag-floating, and ito mag-picture taking. Also, kung bakit kami merong mga footages habang kami ay nag-rafting, wala po kaming dalang Insta or GoPro. Kumuha na lang kami or nag-extra payment kami para lang makuhanan kami ng footages. So, yun na lang gawin nyo, 700 each. Pero okay na rin naman kasi may footage na kayo nang ginawa ninyo talaga ang whitewater rafting.
Tapos na kami mag-whitewater rafting. Superb experience. Tapos na kami mag-whitewater rafting experience. So Fun. Really, grabe, nakakatuwa. After the whitewater rafting and after din ng mga kasamahan namin na sa Amaya View, pinick up na kami ng van para dumiretso na kami sa airport. Dumaan muna kami ito sa Viandep Pasalubong Center. Ito yung mga makukuha nyo ring pasalubong kung kayo ay pupunta ng Camiguin. Pastel Ate Ruth, ang masarap dito. Pastel, ayun o. Yun ang masarap. Stop, Viandep Pasalubong Center. Papasok na kami para tumuli na sa After the Pasalubong Center, dumiretso na kami sa airport. So this ends my vlog and thank you everyone for watching. I hope na na-enjoy nyo din yung Bukidnon CDO adventure namin. Don't forget to like, comment, share, and subscribe kung hindi pa. See you on our next adventure. Travel safely. Bye! Na kami ng Manila, maaga kami sa airport. So see you again, CDO.